Mga ka-crypto, ang usapin po tungkol sa US crypto legislation ay mainit na naman. Habang ang buong mundo ay nakatitig po sa mga desisyon sa Washington, may isang napaka-interesting na pananaw na lumabas tungkol po sa kinabukasan ni XRP. Isipin po ninyo ito, paano kung hindi po maipasa ang Clarity Act? Sa halip na maging negatibo, marami po ang naniniwala na ito ay maaaring maging pinto para sa isang malaking bintahe para kay XRP. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pananaw na ito. Hindi po ito tungkol sa haka-haka, kundi tungkol sa pag-unawa sa position ng XRP sa market kumpara po sa ibang mga digital assets. Napakalaki po ng impact nito dahil pagkatapos po ng mahabang taon ng labanan sa korte ng Ripple at ng SEC, si XRP ay nasa isang natatanging sitwasyon na wala ang ibang coins. Kaya pag-usapan po natin ito mga crypto ng malalim. Simulan po natin sa ating unang katanungan kung saan ay si XRP nga ba ang magiging digital asset na may legal clarity lamang? Ayon po sa XRP ledger developer dito na si Bird, may isang napakatalinong pananaw na lumabas ngayon. Kung sakaling hindi po maipasa ang Clarity Act, posibleng si XRP ang manatiling tanging major digital asset sa United States na may well-established legal clarity. Sa loob ng mahabang panahon, nakita natin ang hirap na pinagdaanan ng Ripple sa loob ng courtroom. Pero dahil po sa prosesong iyon, si XRP ay hindi na itinuturing na security sa ilalim ng mga pangyayaring sinuri ng korte. Sa aking opinyon, ito ang tinatawag na first mover advantage sa aspeto ng batas. Habang ang ibang mga project ay naghihintay pa rin ng kanilang day in court o naghihintay ng malinaw na regulasyon mula po sa SEC, si XRP ay nakalagpas na sa bagyo. Kung hindi po papasa ang Clarity Act, ang ibang crypto assets ay mananatili sa gray area o sa kawalan ng katiyakan. Sa XRP naman, dahil sa tapos na ang laban nito sa korte, mayroon ng matibay na pundasyon. Para itong isang kumpanya na nakakuha na ng lisensya habang ang lahat ng kakompetensya po niya ay hindi pa rin sigurado kung legal ba ang kanilang operasyon. Ang advantage na ito ay hindi matatawaran pagdating sa tiwala ng mga investor. Ngayon, ang sunod na tanong natin dito, ang SEC lawsuit nga ba ay unintended advantage para kay Ripple? Dito po pumasok ang pananaw ng crypto enthusiast naman na si Anno DLT. Ayon sa kanya, kung hindi po maipapasa ang Clarity Act ngayon, magiging malinaw na ang kaso ng SEC laban sa Ripple ay nag-iwan ng isang unintended advantage para kay XRP. Kumbaga dahil sa ginawa ng SEC na pagsampa ng kaso, napilitan po ang Ripple na linawin ang status ng XRP sa harap ng hustisya. At dahil nanalo sila, ang resulta ay isang legal precedent na wala ang ibang coins. Yan, sa aking opinyon, ang mismong kaso na sinubukan tayong pabagsakin, ang siya palang naging dahilan kung bakit tayo ang nasa pinakamalakas na posisyon ngayon. Kung ako po ang tatanungin, ang litigation na ito ay nagsilbing trial by fire para kay XRP. Maraming ibang assets ang posibleng gumuho kung dumaan sa parihong dami ng pressure na hinarap ng Ripple. Pero itong si XRP, mas tumibay pa. Ang pagkakaroon ng legal status na hindi security ay parang isang badge of honor sa US market. Habang ang iba ay natatakot po sa SEC, sa XRP ay mayroon na po siyang shield o protection. Ibig sabihin, mas safe ang mga institution na pumasok kay XRP dahil alam na nila ang rules of the game para sa asset na ito. Ngayon,
Itong si XRP ba ay nangangailangan ng broader legislation? Kahit na malinaw na ang posisyon ni XRP, sinabi po ni Bird na inaasahan pa rin niya na magkakaroon ng mas malawak na batas para sa buong crypto industry sa hinaharap. Pero kahit pa maipasa ang comprehensive legislation, ang mga taon ng paglaban sa korte ay nagbigay na kay XRP ng isang head start. Ang mga proyektong hindi pa nakakaranas ng legal treatment ay mapag-iiwanan pagdating po sa compliance. Sa aking opinyon, dito po ako sumasang-ayon sa premise na ito. Kahit na magkaroon po ng bagong batas, ang legal history ng XRP ay hindi po mabubura. Ang mga bangko at malalaking institution ay mahilig po sa track record. Sa XRP ay mayroon ng track record ng paglaban sa batas at pananalo. Kung magkakaroon po ng bagong crypto law ang mga institution, ay mas magtitiwala po sa isang asset na dumaan na sa matinding pagsusuri ng korte kaysa sa mga brand new na projects na wala pang legal history. Ang legal clarity ay hindi lang basta papeles. Ito ay tiwala. At sa mundo ng finance, ang tiwala ang pinakamahalagang currency. Kaya kahit hindi ipasa ang Clarity Act, ang posisyon ng XRP ay mananatiling napakatatag dahil sa mga nangyari sa nakaraan. Ngayon, ang mga bangko ba ay gagamit na ng XRP kahit walang bagong batas? Dito po nagiging interesting ang usapan. Isang community member po dito na si Hanzo ay nagtanong, sapat na ba ang legal clarity ng XRP para magsimula ng gamitin ng mga bangko ang asset o kailangan pa rin nila ng mas malawak na batas para magkaroon sila ng sapat na kumpiyansa? Sinasabi ni Hanzo na kahit malinaw ang status ng XRP, ang Clarity Act ay mahalaga pa rin para sa buong industriya para sa partisipasyon ng mas maraming institution. Sa aking opinyon, ang tanong na ito ay multi-million dollar question. Para sa akin, ang bangko ay napaka-conservative. Kahit na malinaw na sa XRP, gusto pa rin nila ng standardization sa buong industriya. Pero sa XRP ay may competitive edge. Kung ang isang bangko ay kailangang pumili sa pagitan ni XRP na may legal ruling at ibang crypto na wala, syempre, si XRP sila titingin. Ang legal clarity ay nagsisilbing green light sa isang madilim na kalsada. Pero ang Clarity Act ay magsisilbi sanang street lights para sa buong highway ng crypto. Kaya habang hinihintay ang buong highway na maliwanagan, si XRP ay tumatakbo na sa kalsadang alam na niya ang bawat liko. Ang paghihintay ng mga bangko ay natural lamang. Pero habang tumatagal na malinaw ang legal status ng XRP, mas mahirap para sa kanila na baliwalain ang utility nito. Ngayon, sapat nga ba ang regulatory advantage para sa market dominance? Ang usapang ito ay nagpapakita ng isang malalim na dibisyon sa crypto community. Ang ilan ay naniniwalang sapat na ang kasalukuyang legal standing na XRP para manguna, habang ang iba ay naniniwalang kailangan pa ng mas malawak na batas para magkaroon ng mass adoption o pagtanggap ng publiko at ng malalaking institution sa buong market. Ngayon, sa tingin ko, ang pag-unlad ni XRP ay hindi lamang nakadepende sa batas. Nakadepende rin ito sa utility o ang paggamit nito. Ang batas ay nagbibigay po ng permission, pero ang utility ang nagbibigay ng value. Kung titignan natin, si XRP ay may napakalinaw na gamit pagdating sa cross-border payments. Ang pagkakaroon ng legal clarity ay parang pagtanggal ng handcuffs o posas sa mga kamay ng mga developers at ng mga bangko. Ngayon,
malaya na silang gumalaw. Ang debate kung kailangan ba ng mas malawak na batas ay valid, pero hindi ito dapat maging dahilan para pigilan ang paglago ng XRP. Habang ang ibang crypto ay nasa loob pa rin ng legal battle, si XRP ay handa ng mag-scale. Ang market dominance ay hindi po nakukuha sa isang gabi, pero ang pundasyong binuo ng legal clarity ay isang matibay na basihan para sa mahabang laban. Ngayon, nasa kalagitnaan na po tayo ng taong 2026. Ang XRP community ay nasa isang position kung saan ang uncertainty ay unti-unti nang napapalitan ng clarity. Ang usapin po tungkol sa Clarity Act dito ay patunay lang na ang atensyon ng mundo ay nakatuon na sa kung paano ba talaga dapat ituring ang mga digital assets. Ang masasabi ko po para sa lahat na nag-hold dito kay XRP, maging mapagmatsyag po tayo. Ang legal clarity na mayroon tayo ay isa pong rare luxury sa mundo ng crypto. Huwag nating maliitin ang halaga nito, habang ang ibang mga investors ay kinakabahan sa susunod na galaw ng mga regulators. Ang mga XRP holders ay may peace of mind na binuo ng taon ng paghihirap sa korte. Ang susunod na mga buwan ay magiging crucial or napakahalaga. Kung maipasa po ang Clarity Act, bonus na lang iyon. Kung hindi, si XRP ang mananatiling go-to asset para sa mga institusyong seryoso sa pagsunod sa batas. Sa madaling salita, win-win situation ang posisyon ni XRP. Ang focus natin ngayon ay hindi na kung legal ba ito, kundi kailan ito gagamitin ng lahat. Dahil ngayong taong 2026, mas malinaw na kaysa dati ang itong si XRP, kung saan ay hindi na lang basta isang digital asset. Ito po ay isang legal benchmark sa buong industriya. Sa kabuuan, napakalaki ng ebidensya na ang pagsubok na pinagdaanan ni XRP ay hindi pagtatapos, kundi isang simula. Ang regulatory advantage na ito ang magsisilbing tulay para sa mas malawak na institutional adoption. Habang hinihintay natin ang mga susunod na kabanata ng batas sa US, manatiling kalmado. Ang katotohanan ay hawak natin ang asset na may pinakamalinaw na legal status sa buong industriya. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.